pwede mo sabihin natin sa mga katabi mo, kung may katabi kang tatay, sabihin mo, Happy Father's Day! Sabihin mo sa kanya ulit ng may galak, araw mo ngayon. Hindi ka awayin ni Mrs. Ay, di ba? Labas na pala yan. So, nakaka-excite po dahil po bukod sa Father's Day ngayon, first time ko rin po magpipreach ng Father's Day. Yan. First time ni Pastor. Ay, nag-preach pala tayo last year pala. Apo, pero ibang level po ngayon sapagkat napakaganda po kasi nitong Father's Day na to because dito po marami tayong nauunawaan at nakikita na patungkol sa pagiging ama. Tama po? Pwede bang kaway-kaway po dyan yung ating mga dakilang ama? Taas kamay lang. Yan. Sige po. Yan. So, napakagandang pagkakataon po nito para po mas makilala natin or paano mamuhay pa sa pagiging ama. Excited po ba kayo? So, sino po ditong may tatay pa sa mga panahon nun? Yan, yung mga Muslim, mga bata, ayan, tsaka hanggang sa mga may edad-edad na konti, yan. Pero, sino po ditong wala na po ang iyong ama? Yan. Pero nasa puso mo siya. Tama? Ayan po yung napakagandang pagkakataon dito sapagkat alam po natin na dapat po ang word na father ay dapat po magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa po rito. Sapagkat hindi po lahat ng nakakarinig ng tatay ay magandang puso or intindi sa pagtawag ng tatay. Tama po? Sapagkat because of the experiences. Kung tatanungin niyo po lahat ng especially po no sa mga ano bang ahensya yon yung dinadala sa mga batang na-abuse. Tama po? Meron pong isang bata sabi sa kanya, mahangin. Yung isang mic natin. Okay, yan. So, yun po. Meron pong isang bata na sabi sa kanya, ito po ay kwento ni Pastor Rick Warren. Nagtuturo siya regarding sa father, pero ayaw niya ng salitang tatay. Ayaw niya ng ganon. Pinapalitan niya lagi yung salitang father ng iba. Pwedeng siya sabi niya, creator, pero ayaw niyang banggitin ng word na father. So ngayon, nung kinounsel yung babae, yung pala, siya pala ay namolest siya nung bata siya. Kaya yung image ng father, nadala niya hanggang paglaki. At ang tingin niya sa lahat ng tatay, masama. Tama? Pwede palang sa isang maling pagkakamali lang, apektado lahat. Kaya po, kung maghahanap po tayo ng perfect na tatay sa mundong to, wala ka po makikita. So sa tabi mo, wala talaga tayo makikita. Kahit po anong the best po niya sa tingin mo, maganda po yan, siyempre sa mga anak, no? Proud na may tatay. Pero alam po ba, wala pong perfect father, maliban po sa ating Diyos Ama. Kaya po, isa po sa titignan natin ngayong umagang to, kung ano bang image ng tatay na dapat meron po tayo. Amen po? Para po ang isang tatay, meron po kasing mga tatay na hindi alam maging tatay. Tama po? Yung bang example to sa murang edad naging tatay na siya. Tama po? At hindi niya alam maging tatay. Tinuro na lang ng kanyang experience. Pero namang hindi pa tatay, pero parang tatay na siya. Naranasan niyo po yun? Yung mga breadwinner, no? Naranasan naging breadwinner. Pero iba-iba po ang ating pagkatuto regarding po dyan. Pero allow God to minister to us this morning para po mas maunawaan po natin ang mga bagay na to. Sabi mo sa tabi mo, welcome sa ating Sunday worship. Amen po. Bigyan nga po natin muli ng the best clap po ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. So alam niyo mo ba, ang Father's Day, yan, para sa ating sa inyo po mga tatay. So itong Father's Day na to, bakit kaya ito sineselebrate? Bible po ba kaya nagturo sa atin na i-celebrate ang Father's Day? Sino pong may idea? Na nasa Bible ba ang Father's Day? Pag binabali-baliktad nyo po ang Bible, kahit anong basa nyo, walang Father's Day special?
Parang wala naman Pero honoring father meron. Yan, ayun po yung aking nakita po rito. Pero a little bit background para po magkaroon tayo ng knowledge regarding po sa Father's Day. Kung bakit ba talaga ito sineselebrate. Alam niyo po ba, ang Father's Day ay hindi talaga ito masaya. Sir, para iba yung iba yung bibig mo ngayon So, hindi pala siya talagang masaya to celebrate. Bakit po? Ito po ay isang background kung bakit po nagkaroon ng Father's Day. Sabi kasi rito, in 1908, yan, nagkaroon po ng sa isang Sunday na gawain, meron po isang babae na nawagan, ang pangalan po niya is si Grace Golden Clayton. Wala po sa ating slide yan. Another knowledge lang po para po background sa ating pong pagkaunawa sa Father's Day. Grace Golden Clayton in 1908, sabi rito, the first observance of a day honoring fathers took place in Vermont, West Virginia. Clayton suggested the service to honor the 360 men. Many of them are fathers. 360 na kalalakihan. Ano pong nangyari sa mga kalalakihan na yun? Sa isa daw pong mining disaster, nagkaroon po kasi ng tinatawag na explosion. Diba ang mga mining nasa ilalim? Diba? Nag-uukay sila ng ginto o kung ano pa man kanilang hinahanap. Suddenly nagkaroon ng explosion, mining explosion. At meron pong mahigit 360 na natabunan po ron. At syempre po, kahit buhay ka pa na naandun, basta natabunan ka na ng lupa, automatic po, patay na po. Sabi rito, who died in the Monoga mining disaster. So, ang pinapatungkulan po niyan, most of them are fathers. Karamihan dyan ay mga katatayan na kung saan po ay namatay sila. Kaya po yun yung unang-unang pag-alala sa mga tatay. Pero, ang maganda po dyan, sa mga sumunod po na mga history, pagpasok po ng 1900s, diyan na po nagkaroon ng tinatawag na developing na tinatawag. A Father's Day was spearheaded in the United States by Sonora Smart Dad in 1910. So, 2 years after lang po, 2 years later after po nung disaster. Sabi rito, she was raised by a widowed Civil War veteran. Ganon din. Patungkol naman ito sa gera. Pero isa pong pag-honor sa mga, mostly kasi na nasa gera, tama naman po, di ba? Mga padre di pamilya. Most of them. Yung panahon po ng mga gera na to, even sa atin po sa Pilipinas, kung magkakaroon man po ng mga gera ulit, na wag naman sana, pero po, ganun po ang mangyayari. Most na panglaban naman natin mga lalaki. Especially mga nasa tatay stage. Tama po? Kaya po, napakalaga po na tayo po sa umagang to, ay nagkaroon po ng gantong background. Pero true enough, sa paglipas po ng panahon, naisabatas din po yan na ang Father's Day sineselebrate every third Sunday of the month. June, ng June. Ano po yung sa Mother's Day? May. Ano pong week? Second. Second. So, napakalaga po. Ano pong ina-emphasize naman ng pag-alala po sa mga bagay na to? Sa Father's Day o Mother's Day, sabi po dyan, ito lang po yung pinapatungkulan niyan. To establish more intimate relations between the fathers and their children. Or maaaring din sa mother and to their children. And to impress, yan, naglalag po ang phone ko. Yan. To impress upon fathers the full measures of their obligation. Maaaring obligation yan, pero dahil nga po nagkikreate tayo ng relationship, ng malalim na relasyon sa ama, between ama at anak, or mother or child, alam niyo po ba, na so surpass na yung word na obligation. Tama? Bakit? Lumalalim ka po sa iyo pong pag-ibig sa iyong anak. Amen? Delight na po ang iyong pagpaprovide sa pamilya.
Tama po sa mga tatay na nagpo-provide sa kanilang pamilya. Saludo po kami sa inyo. At sabi mo ulit sa kanya, Happy Father's Day. Yan. So, bago po tayo magpatuloy, sa pangangaral po ng salita ng Lord, magkaroon po tayo ng panalangin upang pong samahan po tayo ng ating Panginoong Yesus. Let us pray. Lord Jesus, we thank you for this wonderful morning. Lord, we are so excited for your word. Dalangin po namin ang iyong salita, mangusap po sa iyong mga anak. Ang iyong salita po, Panginoon, ay patuloy po, Lord, na maghari po sa aming mga puso. Lord, maunawaan namin, Lord, makita namin, Panginoon, Lord, kung gaano ka kadakilang Ama sa buhay namin. Lord, sa lahat po ng mga tatay nandito, Lord, allow, Lord, niyo po ang pagkakataon na to para po mabuksan din ang kanilang puso. Lord, upang, Lord, magkaroon sila, Lord, ng pattern pa, paano mamuhay bilang isang ama as a godly father, O God. Salamat po. We give back all the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, the best clap po sa ating pong Panginoon. Honor God to the maximum series. Andun pa rin po tayo sa pag-honor sa Panginoon sa sagad daw na pamamaraan. Amen? Sagad na pamamaraan sapagkat doon mo siya mas lalong mararanasan pag todo ka kay Lord. Handa po tayong tumodo kay Lord. Pag handa na po tayong tumodo kay Lord, alam niyo po, totodo rin sa atin si Lord. Amen? Ayaw niya minsan tumodo sa atin, baka kasi mapahamak tayo kapag hindi ready ang heart. Tama po? Kaya po, ang Diyos natin, nire-ready muna ang heart bago po niya ibigay yung mga pagpapala na deserve mo naman. Deserve naman po ng bawat isa sa atin. At ito pong Father's Day, hindi lang po ito patungkol sa mga katatayan lang. But it reflects, kahit po sa ating, dito po, lahat po tayo na nandito, na tayo po ay may kinikilalang Ama. Walang iba kung ating pong Ama na nasa langit po. Our topic this morning, regarding po rin sa ating series, it's all about honor God as your Father. Kilala natin si Lord na may tatlong persona, tama? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Anak, which is Jesus Christ, the Holy Spirit, which is Jesus also with no boundaries, and yung pong Diyos Ama na nasa langit, it's also Jesus, but in the character of the Father. Kailangan po nating maunawaan ang puso ng tatay ng nasa langit para po yung approach natin sa Kanya ay hindi lang po bilang kaibigan. Sabi nga ni Jesus, pwede mo siyang ituring na kaibigan, tama? Pero ang ating Diyos Ama or ang persona ni Lord, hindi lang puro kaibigan ang turing dyan. Mahirap naman yun, no? Tropa, kaibigan. Mayroon ka ba dyan? Pero pansin niyo, pag tatay ang i-approach mo, naranasan niyo po yun? Ako po, gano'n eh. Pag hihingi ako ng pera kay Papa, syempre, hindi pwedeng tropa ang approach mo dyan. Kailangan may lambing, no? Tay, baka meron ka dyan, tay. May kailangan na kami sa school. Tama? Lalo yung mga tatay na nasa level ng stricto. Maganda po yan, ha? Gusto ko yung mga tatay na gano'n. Para yung anak ay may gap talaga sa anak. Yung respect na andun. So, minsan si Lord, kailangan mo siya i-treat na gano'n. Bakit po? Para yung malalim na pag-honor ay hindi po mawala sa atin. Thank you po sa ating technical ulit, no? Nagpupuyat at nagpapagal para po bigyan tayo ng mga slides para po magamit sa glory ni Lord. Bigyan nga po natin ng the best shot si Lord. Kaya Ate Rihanna, salamat po. Doon po sa laptop na ginagamit and it was consecrated. Alam niyo po ba lahat ng pinapagamit natin kay Lord ay nagiging banal. At pag banal yan, kahit anong virus na gusto pumasok yan, hindi papasok. Tama po? Kaya po lahat ng gusto natin ipagamit kay Lord ay ino-honor din po ni Lord. Hindi lang po tayo ang nag-honor kay Lord. Even God honors what we have. Amen? Gaya po ng ating last topic, last Sunday, lahat ng meron tayo pag ibinigay mo kay Lord, bukod sa dadami yung laptop mo, ate, excited ka ba ron? Or mag-pray ka ng gusto mong brand pa. Maniwala po, hindi po ako magbibigay, ha? Si Lord po yan. Bakit? Pinapagamit mo kay Lord. Even lakas na meron ka, basta pinapagamit mo kay Lord, maniwala po kayo,
i-honor ni Lord yan. Kagabi po, nagme-meditate po ako. Paupo, pahiga. Lahat ng position ginagawa ko para ma-meditate po yung word ni Lord. Hanggang sa nakatulog po ako. Thank be to God, hindi nanalo yung alarm. Yan. Thank be to God, 5 ata yung alarm ko, hindi nanalo. Nagising ako, 7:25. Si Lord talaga ang gumising. Sabi ko, thank you, Lord. Ligo, yan. Wala nang muni-muni. Yan. So, once you honor God, ba't ba ako napunta ron? Other side lang po yon, na kapag ino-honor mo si Lord sa kahit anong kaparaanan, i-honor ka rin niya. Alam niyo po ba, napakalaga po na tignan mo si Lord most of the time of your lives bilang tatay. Nag-aas po ba tayo ng milagro? Nag-aas po ba tayo ng answered prayer? Nag-aas po ba tayo ng healing? Tama po? Isang ka palalapit, di ba? Saan ka pa maglalambing kung ang tatay natin, earthly father, kaya kang bigyan ng pera. Pero ito, higit pa sa kaya niya ibigay. Higit pa po sa mga bagay na kaya nating i-provide sa mundong to. Kasi po, when we honor God as your Father, alam niyo po ba, nothing is impossible. Wala pong, hindi kayang ibigay ng ating pong Panginoon. And, honor God as our Father, sabi nga po natin nabanggit, at ito naman po ang sineselebrate. Akala ko dati sa Pilipinas lang ang Father's Day. Pero tayo po ay nagre-research, international pala siya. Hindi pala rin galing sa atin. Pero Father's Day can celebrate every day. Even Mother's Day. Kasi it's all about honoring. Tuwing June mo lang ba yun, honorin tatay mo, diba? Tuwing June mo lang ba ilalabas yung iyong magulang? Tama po? Pero isa po sa nakita ko po, or God revealed to us, na ang ating pong Panginoon, or Diyos Ama, or even our earthly Father, we can honor them kahit nga hindi araw-araw eh. But every opportunity of our lives. Amen? Kahit maya't maya yan, sa pagtitimpla ng kape, yan, sa mga anak, no? Sa maraming pagkakataon, pwede niyo pong i-honor ang mga tatay. Kaya po sa umagang to, nais po naming papurihan ng Diyos sa buhay po ng mga tatay. Kahit po wala rito yung mga asawa niyo po or tatay niyo po biologically, pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay po ng iyong mga ama. Or kahit sila nasa Panginoon na, they deserve praises. Tama po? So, isa po sa katangian ng tatay, ako po yung naniniwala, ang mga tatay ay sinungaling. Pastor, parang tunog kulto ka talaga ngayon Hindi maganda yung bibig mo, pastor Sinungaling ang mga tatay. Totoo po ba yung mga misis? Pastor, parang ang gulo mo ngayon Ginugulo ko lang yung isip niya. Pero isa po sa katangian ng tatay ay sinungaling. Bakit, pastor? Papatunayan naman ni pastor yan. Baka hindi na makalabas ng buhay si pastor dito sa mga tatay. Bakit sinungaling po kayo mga tatay? May papanood po ako sa inyo at allow God to minister, hindi lang po sa inyo, pati po sa mga nanay, tatay, anak, especially anak na nandito, to minister this video clip. Small video clip na way mangusap po sa atin. Para makita nyo ang mga kalalakihan talaga na tatay ay sinungaling. Panoorin po natin to. Tunog kulto ka talaga, pastor. Ayaw namin ng bibig mo ngayong umaga. Papatay na lang po ng ilaw para mas maganda mapanood. Thank you po. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Kaya po, bigyan natin ng the best luck po. Ang ating Panginoon. Alam niyo po yung pinapanood ko yan, I was cry out. Umiyak din po kay Lord dahil naalala ko yung papa ko. Buhay pa naman si papa, malakas pa siya. Pero alam niyo po ba, sa mahabang panahon, ay siya po ay aming provider. In fact, nag-abroad din siya kahit di siya aral ng high school. Ganun yung sacrifice niya. At ganun din, kung paano ko napanood tong video na to, tatay ko sinungaling pala. Nagpapanggap siya laging busog, may pera, pero di bali na palang kami, di bali nang siya. Kaya po hanggang ngayon naiyak pa rin ako dahil napaka message, powerful ng message. At alam ko po nang usap ito sa puso natin. Dahil po mahalaga po na makita natin ng mga dakilang ama, hindi po yan nagpapakita ng kahinaan. Tama? Kung meron mang makakita ng kahinaan, yun lang asawa niya. Tama po? Pero sa mga anak po, ganyan po nila tayo kamahal. Alam niyo po ba,
The reason why your servant or yung pong lingkod nandito, dahil nung pong ako'y nag full-time kay Lord, as in full-time talaga, walang trabaho. Si Papa po may hika that time, medyo hindi maganda yung condition niya. But still, he chose to work. Yung ginawa niya po, nag-apply siya ulit ng construction. Bawal sa may hika ang construction, hindi madali. Ito the point na halos yung kanyang buhay nasa risk. But thank be to God, when I cry out to our Abba Father, like, Lord, baka naman pwede mo akong bigyan ng pagkakataon upang bumawi sa aking tatay dito sa mundo. Pwede bang maglambing sa'yo? Sabi ko, bigyan niyo ako ng pagkakataon, magkaroon ng financial breakthrough at the same time, ginagawa yung kalooban. True enough, sa biyaya ng Lord, nagkaroon po tayo ng trabaho, nagkaroon po tayo ng financial breakthrough, nandito po tayo sa calling ng Panginoon. Alam mo ba, sabi ko sa kanya, pinakamagandang sinabi ko sa kanya, bukod sa nag-construction siya, namasukan siya dun sa isang subdivision na sa Pampanga po yun, na isang subdivision na mga mayayaman po yun nandun. If to the fact na namasukan siya bilang katulong, para lang makapag-provide. Gusto niya lang ma-sustain or bigyang daan yung calling ng iyong pong lingkod. Ay ko, grabe tong ama na to. Earthly father pa lang yun, ha? Pero what if yung pang ating amang nasa langit? Papunta po ako sa kanya, kinausap ko si Tito Jenber, sabi ko sa kanya, umuuna siya na pwede na ako magtrabaho. Habang papunta po ako from Magalang, boundary po ng Tarlac, sa Concepcion, papunta pong San Fernando, umiyak ako talaga, iyak na hagulgol. Sabi ko, ito na yung answered prayer ako. Sabi ko kay Papa, huling araw mo na dyan. Sabi ko sa kanya, mag-resign ka na dyan. Ako naman. And that time po, simula po noon, hindi na po siya nagtrabaho. Hanggang ngayon po, nasa bahay siya, tagatid. At sabi ko, kahit anong gusto mo, may care group ka ngayon, labas ako dyan. Maglalabas ako dyan. Meron kang lahat po. Ibig sabihin po, bumawi po ang iyong lingkod. Kaya po, isa po sa pinapakita ng video na yun, yung pong lakas na meron yung mga tatay, kalalakihan, we praise God for your life. Sabi mo nga po sa katabi mo, kung tatay yan, salamat sa'yo. Sabi mo sa kanya, Happy Father's Day. At sabi mo sa kanya, simpleng bulong lang, sinungaling ka pala. Yan, tawa muna tayo, no? Kasi po, hindi ko ma-deliver tong message na to. Parang ministering daw. Sa ministering mo, Pastor, pinili yan, eh. So, tignan lang po natin yung mga key aspect lang naman. Mabilis lang po ito para po tayo po'y mamuhay doon po sa pagkaunawa sa ating amang nasa langit. So, sabi rito, while the Bible does not explicitly mention the modern day holiday of Father's Day, its spiritual meaning centers on honoring earthly fathers. Ito po yung pinakamagandang part dito. Reflecting the perfect nature of God the Father. Kung ang anak, naghahanap siya ng image ng tatay, di ba? Kaya nga pag ang tatay, medyo brusko, no? Asahan mo yung anak, parang idol niya rin tatay niya, di ba? Kaya po pag nakita na anak na bata dyan, kilala ko tatay niyan. Bakit? Yun yung in-idol niya siguro or image ng tatay niya sa bahay. Kaya nakopya niya. Kaya po sa mga amang nandito, it is the message of God to us na kailangan pa lang sa buhay ng pagiging ama mag-reflect po yung character ng ating pong Panginoon. Kagaya po ng inyo pong lingkod, ako po wala pa naman po ang anak. Ako po ay wala pa naman pamilya. Hindi pa po ako tatay. Pero, nung may nag-greet sa akin, nga pala, spiritually speaking, tatay nga pala ako. Sabi ko, ngayon lang na-internalize na ganun pala yun. Kaya po, isa rin po ako, subjected po ako, na pagiging ama rin, kailangan makuha natin yung puso ng ama. Ano bang klaseng tatay ang meron dapat na ipapakita po ng bawat isa dito po sa may mga anak po. Sabi rito, Scripture emphasize these true keys themes like compassionate, leadership, generational blessing, and
pointing to our ultimate Heavenly Father. Kaya po titignan po natin yung key biblical themes of fatherhood. Una po dyan, yung pong honoring. Yan. Sabi rito, honoring includes two things. Rooted in the fifth commandments. So, sabi po niya sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother so that you may live in the land the Lord your God giving to you. So, yung the Lord your God, ganda po nito, no? The Lord your God, live long in the land that the Lord God giving you. May ibibigay sa'yo si Lord na pangako. Yan, pag narinig niyo po yung land na yan, pangakong lugar ni Lord. Pero sabi diyan, ito po yung magandang part yan, na kapag daw in-honor mo yung Panginoon Diyos, through your mother and father, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Bagamat tayo magpapapansit ngayon, pero hindi po dyan hahaba ang buhay mo. Yan. Sino po ditong nabiktima ka ng ganong pansit tayo, pansit? Parang mababuhay. Meron pong isisilya elektrika, di ba yung mga bibi tayo, humihingi ng request yan. Anong huli mong request? Madalas yan, gusto ko makita yung magulang ko, yung anak ko, di ba? Gusto ko humingi ng tawad. Request niya, pansit. Bakit? Para humaba ang buhay ko. Bibitahin ka na ng pansit pa gusto mo. So, napakalaga po na yung mindset natin na PPF. Tama po? Especially po tungkol po rito sa ating amang nasa langit at bilang pong ama na nasa mundong pong ito. Huwag po kayo mag-expect ng perfection sa iyo pong mga, kung ikaw ay asawa mo yan, kung ikaw ay tatay mo yan, kung lolo mo yan na tumatayo mo rin father, di ba? So, napakalaga po na makita mo na hindi sila kailanman magiging perfect. They will never become perfect or mag-perform sila dun lang sa kaya nila. Kaya nga po, pinapakita natin yung pong image din po ng amang nasa langit. Sabi po rito, sumunod po, discipline and love. Yung una is honoring. Yan, kahit po hindi perfect ang mga magulang, kahit sa nanay na rin po, kasama po yan, dapat po yung pag-honor, huwag mawawala. Lagi po tatandaan yung mga anak. May mga anak po ba nandito? Time will come, magiging magulang ka rin. Tama po ba yung mga medyo bata-batang pang magulang, sila Kuya Reggie, no? Naging anak din kayo, tama? Sino po ditong naunawaan? Naunawaan niyo po ba ngayon? Na, nga, no? Yung ginagawa natin sa magulang namin dati, ginagawa ng anak ko naman ngayon sa akin. Tama? Whether it's good or bad thing, tama? Ba't kaya ang kulit nito? Siguro nung araw, naging makulit ka rin sa magulang mo. Bakit kaya ang lambing nitong anak ko? Nasasabihin sa'yo nung magulang mo, dati ka rin kasing ganyan sa akin. So, kung namamana pala yun, no? Or pwedeng mabago, depende nga po sa pagmamodel na ipapakita natin. Kaya po, honoring. Sabi nga po sa sabay-sabay, honoring. So, yung honor bilang mga Kristiyano, dapat po unang pagpraktisan natin ang ating Panginoon. Yung malalim na pagsamba, paglapit sa Kanya, and application sa ating mga amang nandito po sa lupa. Amen? So, discipline and love. Earthly discipline is like to God's loving correction. So, ang mga tatay, kinokorek tayo, tama? Kinokorek tayo niya. Pinapangaralan ka. Ako po'y aral, graduate po ako ng college, pero papa ko is, di ata siya nakatungtong ng high school or kung nakatungtong man, di rin tapos. Pero pag siya po'y nangangaral, tinatanggap ko po. Kapag siya po'y may tinuturo, nire-receive ko talaga. Kasi kung hindi pa tungkol yan sa degree na natapos niya. Yung honoring, yan po, gaya natin nabanggit. And then, ito pong tinatawag na discipline and love. Magulat po ang anak pag hindi ka na dinidisiplina. Yung dati kang dinidisiplina na napatawa na ako, kulele ka. Tapos mama. Tapos pag talikod mo, ginagaya mo pa yung boses niya. Sino naranasan niya? Diba? Yung nakatalikod na yung nanay. So, alam niyo po ba na disrespect pala yun? No? Sa maraming bagay, disrespect po.
So, discipline and love, yan po yung isa sa target din ng kaaway na kapag nawala sa pamilya yan, masisira po yung function ng pamilya. Especially po sa between the father and pwede nga tatay sa asawa, di ba? Pag nawala yung love and honor. Kaya po sa mga sa mga may asawa rin po, yan, di ba? Hindi ko na po nailagay dito yung verse kasi sabi ron, di ba? Wife, di ba? Honor your husband or submit to your husband. Yan, minsan mahirap magpa-submit, no? Minsan, no? Pero Bible po nagtuturo eh. Tama? Magpa-submit ka lang dyan. Parang wala ka lang, may hindi ganun kayong tiwala mo, hindi sagad dyan. Maniwala kayo, pero pag naniwala ka dyan, nagtiwala ka, sinuportahan mo, tama po? Yan po yung pagpapala ni Lord, bubuhos po sa atin. Kaya po, it's not about kung sino yung malakas sa bahay. Kahit sa tingin mo, hindi kaya ng asawa ko yan. Pero hindi po. Pinapakita po rito yung pag-honor sa lalaki sa bahay bilang ama ay isa pong pagpapakita na yung disenyo natin according to biblical or the will of God. Kaya po, yun po yung tinatawag na pagpapasakop. Ano po ibig sabihin ng pagpapasakop? Hindi naman po yung under ka talaga niya. Ibig sabihin, you have a partnership to your husband. Sino pong gusto mong makipag-partnership sa asawa mo? Hati na kayo sa sahod. Wala. Hindi, pastor, 90% sa amin eh, mga girls. 10 lang sa kanila, baon nila sa trabaho. Kaya ko po nakakwento yun na ano ko lang po sa magulang ko yun. Dati. So, kayo na pong bahala ron. Wala po pa akong alam dyan. Ba't ba tayo napunta ron? So, discipline and love. Yan. So, dapat po ipamayani po natin. Proverbs 3:11-12, my son, do not despite the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Verse 12, because the Lord discipline those He loves, as the Father, the Son as He delights in. So, yung discipline pala, isang pagpapakita ng or pagpaparamdam ng pagmamahal. Tama? Yung palo pala, ang original design niyan, para maiparamdam yung pagmamahal. Tama? Na, example, ito. Ano ba napalo na sa akin dati? Yan. Hanger yan, hanger. Yung bata po ako yan. Pag nakakita akong hanger, ang nakikita ko hindi yung hanger eh. Yung image ni mama. Yan. Di ba? Hindi pala. Pag nakakita akong hanger, naalala ko yung nagawa ko na mali. Yan. Nanonood si mama, mapapanood niya itong live na to. Ang nakikita ko, hindi yung hanger. Pero yung love niya. Lalo ngayon, mas lalong clear. Dati talaga, syempre, masama loob mo, napalo ka eh. Pero na ngayon, love pala yun. Pag nakakita ko hanger, ito pala yung symbol of love. Yan. So, hindi ko po alam kung anong napalo na sa inyo. Pero, pinapatong ko lang pa yan dahil concern pala sila sa atin. It's all about concern. Sabi nga natin, hindi nga perfect sila. Maaaring baka malala yung pagkaka-disiplina sa atin. Pero isa lang po ang ugat niyan, concern sa sayo. Huwag na po natin, kung may sama ka ng loob, hanggang ngayon hindi ka makalaya. Pwedeng hindi sa tatay, pwedeng ama-amaan mo, tinuturing mo naging tatay. Pero palayain mo po ang sarili. Kasi nga po, gaya ng ating nabanggit, pag inugutan mo, mahal ka lang pala talaga. Ino-honor lang pala niya si Lord through discipline. So, ganun din po sa atin, once si Lord ay nagtutuwid sa atin, tanggapin po natin. Every time nagdi-devotion po tayo, may binabanggit po sa atin si Lord, tanggap lang po ng tanggap. Punta po tayo sa susunod, no? Pangalawa po, it's all about servant. Yan. Meron pong inclusion dyan. Ito po yung leadership. Yan. Fathers are called to nurture and instruct children in the Lord, avoiding the harshness. Basahin ko po itong Ephesians chapter 6 verse 4. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Puntahan po natin yung Tagalog para mas maganda po
maunawaan po natin. Sabi po dyan sa Magandang Balita, Biblia, verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng bagay na ikagagalit ng iyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kaya nga po, pwedeng mamalo. Tama? Kasi sabi rin ng Bible, pinapalo ng magulang ang anak. Kasi nga po, mahal niya. Isa pong pagpapakita na mahal niya. Pero paano mo masasabi na mahal mo siya? By explaining kung ano po yung ginawa. Ang bata, hindi niya maunawaan na pagmamahal niyo kung hindi mo na ipaliwanag. Dapat pag nakakita siya, example, balik tayo sa hanger, pag nakita niya yun, hindi mo na-explain sa kanya na dahil pala sa mali niya yun, iba po yung tingin niya ron. Hindi po yung lesson na makikita niya ron, kundi yung kamay mo po. Makikita niya yung iyo pong image. Tama? Bakit ka nagsasampay sa alambre? Ayoko ng hanger. Bakit napalo ako dyan? Hindi po. Yung image, nagre-reflect. Kaya po napakalaga na pinapaunawa sa atin. Amen po? Kaya nga po pag nare-rebuke din tayo, mahalaga po maunawa natin, Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin? Sino po may natututunan? Amen po? Kaya po, we need to have a understanding patungkol po dito po sa pagiging servant. Yan. It's all about servant leadership. So, isa-isahin po natin, no? Dito naman po sa generational legacy. Pangatlo na po tayo, generational legacy. Sabi po rito, Proverbs 20 verse 7, that a father's integrity leaves lasting spiritual blessing on their children. Proverbs 20 verse 7, the righteous lead blameless lives. Blessed are their children after death. So, sabi rito, ito po yung highlight natin dyan, the father's integrity. So, yung ginagawa natin sa mga tatay po na nandito, yung pong pagtataguyod sa pamilya, alam po ba, legacy po yan. Isa pong bagay na mamanahin ng iyo pong mga anak, kahit po babae yan. Kung may anak kang babae na ikaw po ay ama, ibababanggit ka po niya sa kanyang next generation. Tama? Mababanggit ka, alam mo ba yung tatay mo, yung tatay ko. Tama? Kahit nga po siguro kayo no, nababanggit niya na yun, no? Yung ama nyo dati, no? Yung ama nyo po, nakukwento nyo siya, yung mga kabutihan niya. So, yung bawat ginagawa natin sa ating pamilya, is all about legacy. Yung legacy na po na yan, kahit wala na tayo, especially sa mga tatay, makikukwento ko sa future. Ano kayang image ang makakwento? Kasi nga po, sabi rito, mamanahin daw po yan. Ang ganda kasi sabi rito, it leaves a lasting spiritual blessing on their children. Lalo na sa mga godly parents. Tama po? Lalo na yung mga magulang na kay Lord, ano kayang pamana mabibigay niya? Hindi lang po yung images or hindi lang po yung mga pangaral na yan, kundi daw po yung spiritual blessing. Sino ba excited doon? Yung spiritual blessing na yan, dahil nga po yung magulang sumunod sa Diyos, mababahagyan ng pamilya. Mababahagyan ng anak, hanggang sa salin lahit. Yes. Kaya po, kagaya po na yung lingkod, sabi ko, gusto kong tumodo sa iyo ngayon, Lord, sapagat ito po ay hindi po para sa akin lang, para sa aking next generation. Sa mga pamangkin ko, wala nang nagiinom ngayon. Bakit? Tumapang po yung lingkod. Hindi nila inabutan ng yung lingkod, ay dating ganon. Imagine mo, kahit ako, pamangkin ko lang sila, pero bilang image din ng tatay, ay naipapamana natin ng maganda. At bawal na bawal sa amin yun. Siyempre, bukod sa sinasabi, tito mo, pastor, hindi po. Sapagkat wala na po sa generation namin, especially sa aming biological family, yung nagsiset ng ganong standard. Pero we didn't judge. Sa bawat pamilya po rito, kung meron pa pong nakikitang ganon, it's an opportunity para ma-clear mo po yan sa iyong generation. Sino pong gusto mong ma-clear ang iyong generation? Para po yung spiritual blessing, walang bara.
Tama po? Para tuloy-tuloy siya na hindi lang po ikaw ang pagpapalain nila. Amen. Hanggang po sa kaapu-apuhan. At alam naman po natin ang kwento ng Biblia, minana talaga ng salilay. In fact, even Abraham, a father of faith, minana niya yung pananampalataya at hanggang sa ating panahon, nananampalataya pa rin tayo. Amen. Kaya hindi po natin alam ang epekto ng iyong pong ginagawang pagsunod niyo kay Lord. Hindi mo alam yung iyong pag-upo dito, ito po ay encounter ng iyong next generation. Amen. So, tignan po natin yung sumunod. Generational legacy, ito po yung ating binanggit, no? So, sumunod po ay God as a perfect Father. Ultimately, the day serves as reminder that human fatherhood reflects God's character. A theme of deep compassion and protection. Psalms 100 verse 13, as a father has compassion on his children, so that the Lord has compassion on those who fear Him. So, napakalaga po, ulitin ko lang po, ano? Kasi tinutukoy po dyan, as a father has compassion on his children. So, kaya ka merong habag sa iyong anak, hindi lang po dahil anak mo siya. Tama? Kasi po ang tatay natin na nasa langit, ganun din siya sa atin. Kasi nga po sabi ng Bible, we are adopted. Dahilan kay Kristo, gumawa ng paraan si Jesus at sa tulong ng ating Diyos sa mga nasa langit. Kaya po, legally speaking, naging anak po tayo. Tama po? Kasi nga po, for those who accept our Lord as their Father, siya raw po ay may karapatan na bilang maging anak. Kaya po yung compassion ng Ama na nasa langit, pansinin niyo po, ano? Hindi mo na-deserve, binibigay pa rin ni Lord. Yung mga bagay, yung buhay na meron tayo, hindi naman natin deserve talaga yan, pero binibigay ni Lord. Yung provision everyday, tama? Minsan nga, nakakalimutan natin magpasalamat sa kabutihan ni Lord, tama po? Pero bakit ang Diyos natin patuloy na nagsusupply? Kasi nga po, yan po yung imahe ng Amang nasa langit. Na kung uugatan, hindi pala tayo tunay na anak. Pero bakit ganun ka-compassionate ang ating Ama na nasa langit? So, ganun din po sa mga magulang na nandito. Kaya, nasa inyo po yung anak niyo po. Kaya mo po siya, kaya po kayo na po provide sa inyo po mga anak. Hindi po dahil duty lang bilang ama. Kasi nga, kung tutuusin, maaaring baka hindi sa'yo binigay sana yung anak mo na yan. So, kaya po, practice compassion. Hindi mo lang siya titingnan dahil, ay, anak ko to. Pero, you practice what the image of the Father or character of our Father in heaven na magawa rin po natin sa ating pamilya. Excited po ba tayo ron? Kaya po, nagpa-practice po tayo rito. Lahat po tayo. Kahit po ikaw ay nanay or anak, practice po natin compassion. Kung ikaw ay anak, practice po yung compassion sa iyong ama. Tama po? Hindi, ang ama mo po, madalas hindi kayo magkasama, tama? Nagtatrabaho po yung mga dakilang ama natin nandito. So, dapat po may pagkakataon na ino-honor mo rin siya. Kahit sa malilit na bagay, tama? Yung bang uuwi siya, tama po ba yung kultura natin ng araw? Ano pa yung mga kultura ng mga anak pag umuwi ang magulang? Inuubaran, nagbe-bless. Inuubaran ng sapatos. Ako, naabutan ko yan eh. Inuubaran ng pantalon, kinakapa kung may barya. Yan, kasama yun. No? Tapos, pinagtitimpla ng kape. Yung hindi makalis sa yung tatay doon sa pwesto niya kasi nga ginagawa na ng mga anak. 7 po kasi kami. Kaya, ganun po yung aming setup dati. So, practice compassion. Ganun din po sa mga asawa, yan. Lalo, no? Kaya ito, naririnig ko lang po, no? Pag sahod daw, iba yung ngiti ng asawa. Yes. Yan. Totoo ba yan? Yes. Hindi po, may trabaho rin ako. Yes no, malakas ang yes sa likod. Yan, yes, yan. Ay, Kember, yes. So, iba yung ngiti, no? Pero, kidding aside lang po yon. Pero ang tinutukoy po natin dyan, ganun din po sa mag-asawa. Paramdam nyo po na the best na asawa yung asawa niyo. Kasi po, ang tukso lagi nandyan. Protect your husband. Amen po?
naranasan din po namin yan ng sirang pamilya, but by the grace of God, nabuo po muli. Nagsama ulit si mama at si papa. So, ang hirap na walang haligi at ilaw ang tahanan. Ang pangit tignan ng isang bahay na walang haligi. Yan din nakatumba na yung bubong nun, di ba? Ang hirap din na walang ilaw ng tahanan. Madilim. Pero pag pinagsama mo yung ilaw at haligi, napakaganda po na. Merong maliwanag na pamilya doon po sa kanilang tahanan. Nakuha niyo po yung mensahe ng ating pong Panginoon na don't expect perfection, but expect yung pong transformation na unti-unting gagawin nila. Amen po? Kaya po sa umagang to, gusto po namin batiin kayo ng Happy Father's Day. Palakpakan po natin si Lord for God's greater glory. Salamat po sa mga dakilang ama na nandito. Maybe hindi po kayo perfect, hindi nyo po magawang perfect, hindi naman po ina-expect natin or lalo si Lord na maging perfect ka. Pero yung magampanan nyo lang po yung duty nyo bilang ama, saludo po kami sa inyo. Magampanan nyo lang po yung taking care, yun po sa inyong mga anak, sa asawa, sa pamilya. Kahit minsan nagkukulang, hindi po. Because yung pong sa abot ng inyong makakaya, ginagawa nyo po. Kaya po kagaya ng video na napanood natin kanina, yan po ay isa pong eye-opening. Eye-opening ba tawag? Yan, eye-opener. Lalo po sa akin at sa mga anak ko na nandito, sa mga magulang, na yung palang mga dakilang ama natin, isa silang malaking sinungaling sa good term. Yan, sa good term. Tinitiis nila lahat para sa atin. Pwede bigyan natin ulit ng the best lang po sa mga tatay sapagkat grabe po yung inyong pong sakripisyo. Kaya po sa umagang to, gusto ko pong anyayahan kayong tumayo. Lahat po tayo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. And let us pray to God. Let us pray. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mensahe mo ngayong umagang to. That, Lord, fatherhood is not just an ordinary job. Lord, it is extremely job, Panginoon. Extremely, Lord, duties, Panginoon. Kaya po, saludo po kami sa mga katatay na nandito. And we honor you, Lord, because of them, Lord. Salamat po, Lord, dahil po sa kanila pong sakripisyo, sa kanila po, Lord, na pagtitiis, Panginoon. Sa kanila pong pagpapagal, Lord, sa kanila pong, Lord, kinakayang responsibilidad. Even, Lord, sa mga pagkakataon na hindi po nila kaya, but they choose to continue, God. Dahil alam po nila, meron pong umaasa sa kanila. Meron pong umaasa sa kanila na anak, asawa. Meron po, Panginoon, Lord, na kailangan silang i-provide, O God. Kaya po, Lord, sa special po na araw na to, Panginoon, amin po silang inalalapit sa iyo. Lord, God in heaven, buksan niyo po ang durongawan ng langit mo sa mga oras ito. Lord, yung pagpapala mo, package deal, blessing, Lord, pour out sa mga amang nandito, God. Patuloy na ibigay niyo po sa kanila. Lord, yung i-boost mo sa kanila, yung pagpapalang ito, yung ability to produce wealth, O God. Wisdom, Lord, na kayang magpalabas ng salapi, O God. Para matustusan ang pangailangan ng pamilya, O God. Na alam namin na ikaw talaga ang the true source of everything, Lord. But Lord, through them, O God, gamitin niyo po sila bilang tool, O God, para po maging provider. At ito po yung design mo sa kanila, Lord. Kaya po, Lord, pagkalooban niyo po sila as they provide to their families. Pagkalooban niyo po sila ng lakas physically. Wala pong may sakit karamdaman. Lord, pagkalooban niyo rin po sila ng kalakasang spiritual, O God. Lord, na sa kanilang pagtatrabaho, unuan niyo po sila ng pananampalataya. Kausapin niyo po sila palagi, Lord. Lord, punuin niyo po ang kanilang spiritual life ng pag-asa.
Lord, kailangan po nila ng hope, ng faith, O God, para sa malaking responsibility na nakaharap po sa kanila. And Lord, sa pagkakataon din po ito, Panginoon, amin po silang, Lord, idinededicate sa iyo, Panginoon. Gawin niyo po silang the best na magulang pa sa kanilang pamilya. The best na tatay, the best na asawa, Lord. The best na apo, Panginoon. The best na lolo, we mean, Lord. Lord, sa kanilang mga apo. Sapagkat, Lord, meron na po kami ngayong salamin, O God, kung paano ang imahe dapat ng isang tatay, O God. Thank you, Lord, God the Father in heaven, for showing kung ano ba talagang ang pagiging ama. Kaya po, sa umagang to, Lord, we lift up everything to you. Tinataas na po namin sa iyo, Lord, lahat ng mga bagay na to, sapagkat ikaw po ang higit na nakakaalam ng aming kinabukasan. Lord, ang future namin, maaaring hindi namin sigurado, pero sigurado po kami na meron pong Diyos Ama na nasa langit na may hawak po ng aming future. Kaya po sa iyo po ang aming tiwala. Ang aming pong pag-honor sa iyo, Ama, sa umagang to ay nag-uumapaw. We cry out to you, Abba Father. Our hearts are overflowing, Lord, of thanksgiving, O God. Lord, there's no one like you. Wala pong ibang perfect na Ama, ikaw lamang, Panginoon. Kaya po ikaw ay marapat na sambahin, ikaw ay marapat na dakilain, Panginoon. So umagang to, family, pinakita po ng ating Panginoon yung kanyang image, yung character. Kaya po, ito po yung pagkakataon ma-apply po ng bawat isa po sa atin sa ating buhay. Yung honoring, yung love and discipline, yung generational blessing, even yung pong pagiging servant heart, magkaroon po tayo ng mga bagay. Because it's all about Christ-like character. Sa umagang to, ating pong awitan ng ating Panginoon. Sambahin po natin siya sa umagang. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila. You deserve honor, praises. Salamat po, Panginoon, dakilang Ama. Ito po hindi lang araw ng mga ama dito sa mundong ito, kundi po ito ay araw mo, Diyos Ama, diyan po sa kalangitan. At araw-araw po namin buhay, Lord, we will honor your holy presence. We will honor you, Lord, through the fathers here on earth, O God. Amin pong ipapractice ang pag-honor sa iyo sa pamamagitan po ng pag-honor sa mga ama po na nandito sa mundong to. At sa bawat isa po na nandito, this an opportunity para po lalo po nating ma-meditate ang kabutihan po ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin po ang lahat po ng mga tatay dito po sa harapan. Pwede po tayong umupo saglit po sa mga magulang anak. At sa mga tatay po, inaanyayahan ko po kayo dito po sa harap. Sapagkat ito po yung magandang pagkakataon para amin po kayong ipanalangin upang tayo po yung mag-release ng blessing po sa ating pong buhay sa pamamagitan po ng pagpapala na galing po sa langit. Sige po, mga dakilang ama, bigyan po natin ng the best clap ang mga katatayan natin na nandito. Wow! Dumadami kayo Praise God, praise God. Thank you, Lord. Yan, lahat po ba kayo nagtatrabaho? Halos lahat nagtatrabaho, no? Yan. So, bawat isa po sa atin, dito na lang po ako, no? Natabi tayo. So, nagre-reflect. So, napakalaga po na yung pong image ng tatay, ito po mga tatay, kausap ko, no? Mahalaga po yung pinakita sa atin ng mensahe na ang karakter ng ama
bilang Diyos Ama, binanggit po natin kanina. So lahat po ng yon ay some of them, alam naman natin, nagre-reflect sa buhay natin. Pero we need integrity. Pag sinabi po integrity, gagawin natin yung mga bagay na yon or character ng ating amang nasa langit consistently. Ang Diyos natin, especially ang ating pamilyang maunawain, tama po, alam po po inyong mga pamilya ay maunawain. Naunawaan po nila na hindi nyo kayang maging perfect, pero by God's grace, magawa po natin yung character bilang ama. Dapat po kayo yung number 1 protector ng pamilya. Kayo po yung number 1 na provider, hindi lang po dun sa pananalapi, hindi po dun provider ng mabubuting bagay. Tama po? 10 to 15, 20 years, 30 years from now, maaaring sila naman yung nasa kalalagayan natin yan. Dito po. Pero po, isa pong bagay na maganda pong maalala nila or maging pattern po nila, yung pong naging fatherhood experience na rin po. Tama po? Kagaya ko po na yung likod, buhay pa si Papa, pero ang dami ko pong natutunan sa kanya. Gaya po natin napanood ng video, dapat po number 1 po tayo na talagang nagpapakita ng sakripisyo. Nagpapakita ng katatagan. Tama po? Alam ko po sa macho nyong katawan, yan, yung mga macho nyong katawan, sa likod niya may andyan yung mabigat na responsibility. Kaya po, we honor God through your lives po. Isa pa nga po, bigyan natin ng the best clap po sa mga katatayan po na nagsakot natin. And to all fathers in the world, tayo po ay nagpupuri sa mga dakilang ama. Sa mga wala na pong magulang dito na tatay, maaaring sila po ay pwede nating ipag-practicean bilang ama. Sino po ditong gusto mag-testimony na or magpasalamat kahit nandito po yung ama mo, mas lalo no, nandito yung tatay mo po, ano pong gusto mong sabihin sa kanya? O pwedeng asawa na may mensahe sa asawa niya. Sige po, huwag po kayo maya. At least kahit 3 lang po. Ayan, para lang po makakita tayo ng pagbati or gaano kadakila ang isang ama. Sige po. Sino pong malakas ang loob? Kahit hindi malakas ang loob, pero may conviction ni Lord. Yan, kinoconvict ka ni Lord. Kinakausap ka ni Lord. Sige po, sige po. Anong mensahe nyo? Ay, Tito Sherwin. Magandang umaga po. Happy Father's Day po sa lahat. Sa asawa ko, I thank God na ikaw yung naging asawa ko. Bagamat nung una, naging hindi maganda yung naging image mo sa amin ng mga anak ko. Pero I thank God kasi siya yung nagbago sa'yo. At sobrang na-amaze kami ng mga anak mo sa mga ginagawa mo sa amin, sa mga sacrifices, sa love na binibigay mo sa amin, sa pag-iintindi lalo sa akin. Sobrang thank you pa kasi sobrang deserve mo kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay natin, at time will come na yung pangarap mo na magtatanim ka na lang ng mga gulay, mangyayari yon. Happy Father's Day. Thank you. I love you. Sino pa po? Dalawa pa po. Sige po. Sir. Happy Father's Day po sa lahat ng mga magigiting po na tatay dito. Tsaka mga gwapong tatay dito ng CIY. Ayun po sa aking asawa. Salamat kasi si Reggie kasi hindi tahimik masyado. Mas madaldal pa ako sa kanya. So, ayun, salamat sa lahat ng sacrifices. I know how hard na maging tatay sa lahat po ng tatay. Mahirap maging tatay kasi lahat kinakaya. Kahit alam na natin na madalas nararamdaman natin ng mga asawa, lalo po ako, nararamdaman ko na minsan nakakapagod. Pero patuloy yung sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Salamat, Papa. Mahal na mahal ka namin ni Hego. Thank you, Lord. Isa pa po. Yun na. Anak, mas maganda anak, no? Sabi ditong, anak, sige po, huwag po kayo maya. Ito maganda mag-message to si Kuya Michael. Yan. Si Kuya Michael, wala na kasi siyang parents na tao.
So magandang pagkakataon to kay Kuya. Ano pong mensahe mo sa mga tatay? Or parang kaharap mo rin ng tatay mo ngayon? Gusto ko sabihin sa lahat ng tatay na thank you for loving us unconditionally, lalo na sa mga anak niyo po. And I know God will always make a way for us to survive. And lalo na sa financial, nating di lahat ng magulang is nakakapag-provide ng tuloy-tuloy, but there's always a hope. And yung faith na meron tayo is ilaan natin kay Lord. And for God talaga is He's the way para sa ating ikakaunlad. And thank you for loving us na parang hindi nyo sinusumbat pero wala kayong sinasabi. Alam namin tahimik lang kayo, but ramdam namin yung pagmamahal nyo. And sa mga anak na nandito na may magulang pa, love them dahil mas masarap pagmahal ng magulang lalo na nandito sila. And yun lang po. Thank you, Kuya Michael, no? Isa po siya sa breadwinner ng family nila. Imagine niyo, no? Maaaring hindi tatay talaga biologically, pero nagpapakatatay. Kaya saludo tayo, Kuya Michael, no? So, praise God for your life. At dito rin po, may mga kilala rin kasi ako na kahit yung separated, pero nagpapakatatay sa pamilya. Saludo po kami sa inyo. At salamat po din po sa mga tatay na nandito. Meron po kami munting regalo po. Naway, sige po, yan. Stepin natin. Yan. Sino po dito ang gusto ng trip sa Boracay? Yan, mag-ipon po tayo? Ayan po, may pamimigay po tayo. Katulong na lang po. Yan. Pili na lang kayo. Yan. Levi's, so natin. Parang, wow. So, munting regalo po ng Crisino family. May explanation din tayo dyan. Bakit yan po yung ating binigay. Yan. Yun po, hindi ko na ilagay eh. Nalagyan ko sana ng tigwa 1,000. Kasi, wala, nakalimutan ko po. Yan. Bigyan natin si Kuya Michael, no? Yan. Bigyan natin isa. Si Kuya Nanta yan. Breadwinner din yan. Sige po. Sino po kung nandito? Yan. So, yan. Yung pong inyo pong hawak na yan, wallet po laman yan. Mamahalin po yung brand. Yung brand mamahalin. Pero yung laman, tsaka na. Yan, bakit wallet? Kasi laging ganun, nagpe-pray ako kay Lord. Symbolic lang naman yung habol natin. Hindi naman po yung pinaka. So, nakita ko yung wallet na yan. Bagamat napakamura niya, pero yung simbolo, di ba, saan nyo po nilalagay yung sahod, di ba? Last year bag eh, no? Pero ngayon na wallet, bukod sa nandyan yung inyong pong salary, na dumadaan lang naman daw, sabi nila. Tapos po, nandyan din yung picture of your family, tama? Inspirasyon. Tama? At naniniwala po ako, gagaya ko rin po, may wallet din ako. Sobrang mahalaga sa iyo yan. Pag nandyan din yung mahalaga mong IDs, di ba? Nasa wallet yan. Ibig sabihin, nandyan yung simbolo ng iyong pong identity. Tama? Identity mo sa pamilya, identity mo kay Lord, identity sa trabaho mo, tama? Pag walang ka ng ID, ang hirap. Pero, to make the long story short, yan po ay isang pagpapakita na ikaw po ay provider ng Lord. Amen? Isa pong simbolo yan, wallet na pwede mong hindi gamitin, pero isang simbolo na ikaw po ay pinagtitiwalaan nila. Na ang ilalagay mo dyan ay diretso sa pamilya at diretso sa kingdom ni Lord. Okay po ba yan, mga tatay? Na yung tiwala, pagtatapat mo sa pamilya mo, dapat siya rin pagtatapat mo kay Lord. Na Lord, magiging tapat ako sa aking pagbibigay sa'yo, magiging tapat ako sa pamilya ko. Kaya po, muli po, kami po nagpapasalamat sa inyo. Minsan po pag-pray lang po natin sila. Extend our hands to them. And let us pray. Panginoon, salamat po sa magang to. We bless, Lord, your holy name, your holy presence to the lives of the Father here on earth. Salamat po sa mga katatayan na nandito. Saludo po kami sa kanila. Kami po ay nagpupuri, O God, sapagkat, Lord, hindi na po ito basta araw nila. Ito po ay araw ng pagdakila sa kanilang mga sacrifices, sa kanila pong pagpapagal, Panginoon. Kaya po, Lord, continue to bless them
physically, Lord, yung lakas po nila, patuloy mo sila pera ng lakas, mahabang buhay, ganda po ang kanilang spiritual life, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na lagi silang magbabad sa presensya mo. Lagi mo rin silang kausapin, o God, saan man sila nandun, sa oras ng kanilang trabaho, patuloy na kausapin mo sila, Panginoon. Salamat po, Ama. Ma-enjoy po nila ang araw na to na ibinigay mo sa kanila. We give back all the glory, honor, praises. Belongs to you, this our prayer, the mighty name of Jesus. Amen and amen. The best luck po sa ating Panginoon. Ask lang po tayo ng picture, no? Picture lang po. And then, after mo na makakabalik. Sige po, takpan po natin tong pulpit na to. Kaya, wag po kayo maya. Sige po, picture po tayo. Yan. Dito, labas po kayo. Dito dyan. Labas po kayo. Labas po kayo. Labas ka dito dyan eh. Para maganda sa picture. Tapos mo yun yung mga mamahaling brand dyan. Para mag-stop. Sige po. Yan. Picture po, pictures. Yan. Pero pwede ito makalis yan. Jesus. Mas masaya. Okay po. Happy Father's Day. Nakabalik po tayo sa ating mga upuan. Sige po, once again. Palakpakan po natin si Lord. Thank you po. Salamat po. Happy Father's Day. Happy Father's Day po.